pangunahan niyo na po tayo sa panalangin. Pangunahan na po ninyo tayo sa panalangin. Mag-pray na po kayo. Okay po ba kayo ngayon, Pastor? Kailangan tawag mo na po sa cellphone na. Sige po, Pastor, hintayin ka namin. Sa trabaho. Naka-duty po si Pastor pa masipag. No? Hello, Adi. Hello po. Ganda naman Adi. ang picture ninyo. Oh, Very good, Adi. Tama yan. Na. Anong year ka na, Adi? first year college po. First year college. Ano yung course mo? Edu po. Gusto mo mag-teacher, Opo. Yan ba yung gusto mo talaga? Opo. Nakatuwa. Ganon. Tamad po. Dapat na Sir kayo Jody. gumawa. Adi, Jacob. Hello po. Okay. Pastor, handa na po ba kayo mag-pray? Pastor? Sisimula na ba? Opo. Pastor, start na po tayo mag-pray. Habang hinihintay po natin yung mga Okay. kapatid natin. Sige. Okay. In the name of Jesus, Lord, patuloy kami lumalapit sa iyo, patuloy kami napapakumbaba sa iyong mga sarili, niluloy ko patuloy kami sa taliksikin, may mga bayad ng kasalanan kita sa aming mga puso, sa aming mga isipan, sa aming pananalita, sa aming magawa, sa aming mga kilos, hindi kinalugos sa aming mga buhay, nilin namin patuloy kami linisin at suga sa aming banal dugo, na nabuo sa Kalbaryo para maging malinis, maging banal sa harapan. Lord, nagpapasalamat kami sa nasyong salita ng Lord sa Kristo. Verse 9, kami papailan ng mga kasalanan sa aming mga labi. Pero sa pagbanal, kami patawarin sa lahat ng aming mga kalikuan. Kaya Panginoon, sa oras na ito, patuloy namin siya tanggap ang kapatawaran na patog pinakilog ko sa amin. Lord, sa oras na ito, Lord, iniling namin kanyang gabay, patnubay ng banal na Espiritu. Pagka we acknowledge apart from you, we can do nothing. Kaya iniling namin, Panginoon, patuloy mo kami samahan, Panginoon, sa oras na ito. Patuloy mo pa yung pagkaluban ng knowledge ng wisdom. Siyang magdadala ng mensahe, Pastor Bart, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy na pangunahan mo kami, Panginoon, sa gawain na ito, Panginoon. Patuloy pa yung buksan ng aming Espiritu na pangunawa pang aming manawa ng bawat mensahe na kanya. Dadalhin na nagbubuhat sa iyo, Panginoon. Ganun, Panginoon, patuloy na yung Panginoon na patuloy mo kayo palayan, Panginoon, lahat ng aming mga kapatid na kasali, Panginoon, sa group chat na ito, Panginoon, at ikaw lamang, Panginoon, kay taas, pupurihan, malulati, maparangan sa aming buhay sa oras ito. Maraming salamat. Patuloy na, Panginoon, ibinabalik sa iyo na sa kapurihan, kalulatin, karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat po, Pastor Robert. Salamat po. Okay, meron po bang gustong mag-share muna or magkaroon ng testimony or whatever, gustong mag-share? Meron po ba? So, Sister Monette. Yan, Sister Judy. Opo, isi-share ko lang po. Kasi last week, yung panganay kong anak, meron siyang isang friend na ang anak nun nagkikimo. Nagkikimo siya, Sister Monette, so parang nanghingi ng konting tulong sa kanila. Opo. Tapos, sabi niyang anak ko, ma, pupunta muna ako doon kasi aabot ako. Sabi ko sa kanya, magkano ibibigay mo? So, sinabi niya sa akin, o sige, sabi ko, dagdagan mo, ito yung para sa akin. Sabi ko, idagdag mo dyan.
Praise God, Sister Monet, hindi ko inaasahan na yung binigay ko na konting halaga doon ay naging times 4 kasi biglang dumating yung blessing na galing sa inyo. Sabi ko, nag-share ako ng ng ganun lang. Naging times 4, sabi ko, yung bumalik sa akin. Kaya thank you, Lord, talaga. Napakabuti ng Panginoon. Amen. Amen, amen. Marami pong salamat. Talaga pong, alam niyo po, ang lahat ng po yan, parang ang Panginoon talagang kumikilos sa heart natin para makapag-share din tayo sa bawat isa. So, ang lahat ng blessing po yan, galing lahat po yan sa Panginoon. Kaya nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa lahat ng yan. So, napakaganda po ng sinare sa atin ni Sister Judy. Meron pa pong gusto pang mag-share bago mag-start si Pastor ang pagtuturo? Hello, Syra! Hello po. Hi, How are Sarah. you? Okay. Si Mommy. Where's your mommy? Si Mama po naliligo. Hahabol po. Sige. Hintayin natin. Hintayin natin siya. Di pwede naman din po kahit nag-start na po. Oo. Sige, mag-start na rin tayo. Okay. So, kung tawagin ko na po si Pastor para makapag-start na. Tapos mamaya kung sino pang gustong mag-share. Ay, si Jacob. Meron bang si-share si Jacob? Jacob, meron ka bang gusto i-share sa atin? Group? Okay, kung wala po, sige po, tawagin ko po si Pastor Barcha pong mag-start na magturo sa atin. Okay, Dad. Nasaan ka ba? Okay na. Okay. Okay. Narinig niyo po ba ako? Opo. Malinaw ba? Hindi nagcha-choppy? Amen po. Okay naman. Okay naman. So, yung pong outline natin nandun na sa Messenger, no? Ewan ko kung meron kayong dalawang cellphone, pwede sana yan. Pero, ilipat-lipat nyo na lang doon sa Messenger. Kasi para makita nyo yung outline nandun sa Messenger, sinend ko doon yung outline. O, sige po. Umpisa na po tayo. Okay? Umpisa na ba tayo? Amen. Amen. So, Jonathan, paki-record mo O, sige. O, ready na tayo. I-mute na natin yung iba. Para walang echo. Okay, ito pong Bible. Pagkatan natin siyang last hour repentance. Ibig po sabihin nito yung sa huli na ba nagsisisi? Okay? Pag-usapan po natin ngayon, kung maliligtas ba, ano ba sa palagay nyo? Pag ang isang tao magre-repent na lang siya sa bandang huli, ligtas ba siya? So, ito po kasi tinanong sa akin ng isang tao Someone asked me, Pastor, if one man live all of his life by himself, then he got sick, and that the only time he accepted the Lord on the last hour, and then he died. Is he saved? I answered him, I said, it depends on the situation. So sabi ko po sa kanya, ang tanong niya sa akin sa Tagalog, Pastor, kung ang isang tao ba nabuhay mag-isa, nabuhay lang sa sarili niya, tapos nagkasakit, at pagkatapos, nung mamamatay na siya, doon lang niya in-accept si Lord. Maliligtas ba siya? Sabi ko po, ang sagot ko, depende po yun.
Depende sa sitwasyon. Siguro ang pinakamaganda, after na makita natin o malaman natin yung kahinatnan ng ating Bible study, oo, evangelize natin, pa-accept natin siya, pero bahala ng Panginoon kung ano yung magiging sitwasyon niya sa Panginoon. Hindi natin siya i-judge, pero ang Panginoon lang nakakaalam nun. Okay. Meron po dalawang example sa Biblia kung saan yung dalawang taong ito sa bandang huli ng buhay nila, naligtas sila. Una, sa Luke 23:42-43, yung tao pong namatay sa tabi ni Jesus, isa po siyang kriminal. Kaso yung time na yon, tatlo sila ni Jesus na pinako sa krus. Yung dalawang sa side ni Jesus, parehong kriminal yon, si Jesus lang ang hindi. Si Jesus nasa gitna. Yung isa, sinusumpa si Jesus. Yung isa, pinagtatanggol si Jesus. Alam naman natin lahat, yung isang side na nagtatanggol kay Jesus, after na mamatay silang tatlo, dinala ni Jesus yon sa paraiso. Okay? O, basahin natin yung Luke 23:42-43. Jonathan, pakibasa sa Bible Gate. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom, sabi ng kriminal. Jesus answered him, truly I tell you today, you will be with me in paradise. Okay, sa Tagalog, at sinabi pa nito, sabi ng kriminal, Jesus, alalahanin mo ako kapag nag-ahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Okay. Ito po yung sitwasyon. Yung pong kriminal, yung sitwasyon niya, dahil binibitay na siya, wala na siyang option. Hindi na siya pwedeng bumaba sa krus. Kasi po yung mga kriminal na sinesentensyahan, after na mamatay, binabali ang binti. Si Jesus lang po ang sa lahat ng pinakaw, hindi nabali ang binti. Pero yung dalawang tabi niya, nabali ang binti nun. So wala po siyang option. Alam niya nang mamamatay siya. So ang option na lang, makiusap siya kay Jesus, nailigtas siya. So naligtas nga siya. Dahil po ang kinakausap niya, si Jesus mismo. Okay? So ang sitwasyon po ng taong ito, dahil wala na siyang option, although wala namang siyang sakit, siguro dahil sa kasalanan niya, nagdusa na siya sa bilangguan hanggang doon sa dumating na yung tinatawag na death penalty. Yung death penalty na nagkataong si Jesus nandun. Okay? Ako po naniniwala, kung si Jesus mismo ang magsasabi, okay, sasama kita sa paraiso, wala po tayong magagawa, talaga maliligtas yun. Pero po ang isang tao namatay, nagkasakit siya dahil sa kasalanan niya, nabuhay siyang buong buhay niya, nagkakasala siya, tapos nung magkasakit siya dahil sa kasalanan niya, at napatanggap natin sa Panginoon, ligtas ba siya? Question mark po kasi yon. So, pag-aralan nating mabuti kasi baka naman magkamali din ako o magkamali din yung mga ano natin. So, kayo po ang mag-isip. Okay? Kayong mag-isip, matuto kayong mag-analyze ng problema. Okay? Depende sa sitwasyon yon. Okay. Meron pa pong isang naligtas. Yung kinukwento ni Jesus na si Lazaro. Luke 16:22-24. Nagpunta po siya kay Abraham's bosom. Okay? Ito po ang kwento niya. Pakita mo, Jonathan, sa Luke 16:22-24. Babasahin ko po sa English. The time came when the beggar died and the angels carried him to Abraham's side.
The rich man also died, and he was buried. In Hades, where he was in torment, he looked up and saw Abraham's far away, with Lazarus by his side. So he called to him, Father Abraham, have pity on me, and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony in this fire. Sa Tagalog po, sabi, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay. Natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na sausaw sa tubig at dito ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. So, bakit po si Lazaro death experience, napunta siya sa Abraham's bosom kahit hindi niya tinanggap si Jesus? Ito po ang question eh. Si Lazaro, hindi naman po Christian yan eh. Ang kausap po kasi dito ni Jesus isang Hudyo. Okay? Yung pong Hudyo, kahit hindi pa naniniwala kay Jesus, pag mabuti siya, pupunta muna siya kay Abraham's bosom. Kaya po si Jesus, binanggit niya si Abraham kasi yung kausap niya, hindi pa naniniwala sa kanya na siya ang Kristo. So, hindi po Christian yung example ni Jesus dito. Isa itong Judaismo. Okay? Alam naman nating lahat, yung mga Hudyo, ang kanilang paniniwala, yung batas ni Moises. Okay? Yung batas ni Moises, pag mamatay kang mabuti, pupunta ka muna kay Abraham's bosom. Yung pong Abraham's bosom, nasa Hades din yun. Ang pagitan lambangin. Okay? So, yung pong sabi po dito, sabi sa gitna ng daigdig ng mga patay, kasi po yung daigdig ng patay, nasa gitna ng daigdig. Noong pong unang panahon, yung Abraham's bosom, hindi ho to langit hindi pa ito yung tinatawag na sa piling ni Jesus. Kasi si Jesus nagpunta sa ikatlong langit, doon siya gumawa ng tinatawag niyang tahanan, yung tinatawag niyang New Jerusalem. Nasa ikatlong langit yun, yung paraiso. Yung Abraham's bosom po, hindi ho paraiso yan. Lugar yan na kung saan yung mga namamatay under Moses law, yung tinatawag na namatay sila under the law of Moses, pumupunta muna sila sa Hades, doon sa Abraham's bosom, doon sa taas. Pagitan po kasi bangin lang yan eh. Kung hindi nyo pa po naintindihan yan, nakala nyo yung Hades, impyerno na. Yung pong nangyari dyan, si Jesus, nung mamatay siya, yung ikatlong araw niya na pag-stay, nagpunta po sa Hades. Okay? Doon po sa Hades, nangaral siya doon. At sabi sa Epeso, nagdala siya ng bihag. Okay? Yung pong bihag dyan, yung kinalalagyan ni na Lazaro, Abraham's bosom. Yun po ang dinala ni Jesus Christ doon sa ikatlong langit. Kaya nag-stay siya ng ikatlong araw doon sa Hades. Yun ang layunin niya. Sabi nga ng 1 Peter, at nangaral din si Jesus sa mga patay. Sino yung mga namatay na pinangaralan ni Jesus doon sa Hades? Yung pong nasa Abraham's bosom, saka yung mga taong namatay nung paglubog ng panahon ni Noah, mabubuti sila pero inabutan sila ng kamatayan. Hindi sila inabutan ng batas ni Moises, hindi nila inabutan yung panahon ni Jesus Christ. Yan po ang tamang pangunawa po doon sa Abraham's bosom. Okay? So ang sitwasyon po ni Lazaro, he was a Hebrew. Isa po siyang Hebrew. Ang basihan po kasi doon, mahirap si Lazaro, namatay yung mayaman. Yung mayaman nagpasasa sa buhay. Yun naman si Lazaro, binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na maligtas.
Kasi nga, Hebrew siya. He died poor under Abrahamic covenant. Ibig po sabihin ng Abrahamic covenant, kino-consider ng Diyos kung anak ka ni Abraham, lahi ka ni Abraham, kadugo ka ni Abraham, sumusunod ka sa utos ni Moises, binibigyan sila ng pagkakataon ng Panginoon nung bago mamatay si Lord. So nung namatay si Lord, nangaral si Jesus Christ dun sa Hades, niligtas niya yung mga mababuting under Abrahamic covenant. Okay? Number 3, okay. Ngayon, ang tanong po ganito. How God will judge people? Tatanong niyo po sa akin, paano ba humahatol ang Diyos? Kasi marami pong mga Kristiyano ngayon nagsasabi, hahatulan tayo ng Diyos ayon sa kanyang grasya. Hahatulan tayo ng Diyos ayon sa kanyang mercy. Di ba? Pag tinangga mo Panginoon, merciful naman siya, kahit ano pang ginawa mong kasalanan, bandang huli, nagsisi ka, ligtas ka. Yun po ba ang sinasabi ng Biblia? Na paghatol ng Diyos ayon dun sa kanyang mercy. Okay, pag-aralan po nating mabuti. Kasi po baka mamaya hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Ito po yung una. Sa Old Testament, pag namatay ang tao, paano po ba ito hinuhusgahan ng Diyos? Paano ba hinahatulan? Ayon sa Old Testament. Sa Old Testament po, hinuhusgahan ng Diyos o ginajudge niya yung mga tao after death ayon sa kanilang mga ginawa. Okay, babasahin na po natin sa Ezekiel 18:30-31. Papakita ni Jonathan sa atin na sa Old Testament, nung wala pa si Jesus Christ, sinasabi ng Old Testament, ang Diyos, pag namatay yung tao under Abrahamic or Moses covenant, hinahatulan ng Diyos ang mga patay, hindi ayon sa mercy, ayon sa kanilang mga ginawa. Okay? Basahin po natin sa English habang pinapakita ni Jonathan. Therefore, you Israelites, I will judge each of you according to your own ways. Sabi niya, declares the sovereign Lord, repent, turn away from all your offenses. Then sin will not be your downfall. Rid yourselves of all the offenses you have committed and get a new heart and a new spirit. Why will you die, people of Israel? Sabi po sa Tagalog, kaya nga, bawat isa sa inyo ay hahatulan ko ayon sa kanyang ginawa. Ibig po sabihin, pag masama ka, namatay ka, ang basis ng Lord, yung ginawa mo. Yung ginawa natin. Okay? Hindi niya sinabi yung awa niya. Hindi ganon. Magsisi nga kayo tumalikod sa inyong mga kasamaan. Sabi niya, kaya palagi sinasabi ng Lord, pwede ba magsisi kayo sa kasalanan ninyo? Tumalikod kayo. Ibig po sabihin yung magsisi sa kain pagtalikod, magkaiba po yon. Okay? Pag magsisi ka, hindi ka tumalikod, ibang usapan po yon. Yung pag nagsisi ka, dapat tumalikod ka 180 degrees. Hindi po 360. Pag 360 kasi bumabalik yun eh. 180. Hindi ho 90. Yung 180 talagang tatalikod ka. Ganun po yun. Sa inyong kasamaan, bago bumagsak sa inyo ang parusa. Sabi niya, lumayo kayo sa inyong kasamaan at magbagong buhay sapagkat hindi kayo dapat mamatay, mga Israelita. Sabi niya gano'n. Okay. So, ibig po sabihin, sa Old Testament, pag hinatulan ng Diyos ang namatay, didepende yan doon sa ginawa mo. Okay? Pero meron pong principles dyan. Meron pong principles. Ito naman, bago po tayo sa God's principles. Sa New Testament naman, okay, Pastor, paano naman sa New Testament? Sa mga Christian, sa mga hindi Christian, okay?
Sa Christian, oo, pag natagpuan ng Panginoon, talagang tuloy-tuloy yung pagkaunawa mo sa kaligtasan mo, imbis na magpakasama ka sa bandang huli, nagpatuloy ka. Sabi nga ng Daniel yung banal, patuloy na magpapakabanal. Yung mabuti, patuloy na magpapakabuti. Hindi niya sinabi na ang banal, magpapakasama sa bandang huli. Yung masama, magpapakabuti. Hindi gano'n yan Yung pong sabi niya, yung mabuti, lalo pang magpapakabuti. Yung banal, lalo pang magpapakabanal. Pero tingnan niyo po sa Revelation. Ang Revelation po kasi, New Testament yan. Pag sa final judgment o yung white throne judgment, ano po ba ang basihan ng Diyos sa kanyang paghatol? Ito po ba ayon sa mercy na naman? Kasi ang pinag-uusapan natin dito lahat na ng kasamaan ginawa mo nung bandang huling nagkasakit ka, mamamatay-matay ka na, tapos doon mo lang tinanggap ang Panginoon, umiiyak ka pa, iniisip mo, ligtas ka ba? Yan po gano'n yan Ako po, hindi ako nagko-conclude na ligtas kayo, hindi. Pero dahil sa pag-aaralan natin ito, mag-iisip kayo. O nga, no? Okay. So, ito po. Sa Revelations 20:12, ito, New Testament to, papakita ko sa inyo, walang pagkakaiba ang Diyos. Sa Old Testament sa inyo, pareho lang po ang pagtingin ng Diyos. Babase ang Diyos, hindi dahil sa kanyang mercy, ayon sa ginawa natin. Okay? Basa natin sa English habang pinapakita ni Jonathan yan sa Tagalog. Revelations 20:12 sa English. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done, as recorded in the books. In Tagalog, Jonathan. Okay. Babasahin ko po sa inyo yung Tagalog para yung medyo hirap sa English. Ganito po sabi ng Revelation, pahayag, 2012. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ng mga aklat. Binuksan ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. So, ibig po sabihin, hindi base po sa mercy ang New Testament. Ang paghatol ng Diyos, ganun din. Pareho sa Old Testament, ayon sa ginawa. Kasi po yung mga libro dyan, na nasusulat, lahat po ng mga ginagawa ng tao. Halimbawa, meron kang sarili mong libro doon, kasama doon sa marami. Ibig sabihin nun, yung maraming book po kasi dito, yung maraming makasalanan. Yung pong maliligtas dito, isa lang ang book, yung Book of Life. Tandaan natin ito po, Revelation ito. Yung pong lahat ng magkakasala at pupunta sa impyerno, nakasulat ang kanilang mga pangalan at kanilang mga ginawa doon sa maraming libro. Pero yung maliligtas, isa lang libro ang pangalan nila. Bakit po? Bakit isang libro lang? Sa dami ng maliligtas, bakit isang libro lang? Kasi po yung maliligtas, hindi nahahatulan ng Diyos ayon sa kanilang ginawa. Kasi nakasulat lang ang pangalan niya doon. Tapos, ang kasabay doon, save, 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 save. Okay? Kaya isang libro lang, kasi na lahat nandun yung mga maliligtas Pero yung mga makasalanan, pati yung mga ginawa nila, nakalista. Halimbawa, nakasulat doon, tekla, ito yung ginawa niyang kasamaan. So, ipapakita ng Panginoon yung lahat ng kasalanan na yon, ay hahatulan siya ayon sa kanyang ginawa. Yung pungahatulan lang dyan sa kanyang sa ginawa, yung mga taong hindi inaccept ang Panginoong Yesus bilang kanilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Okay. Sa Old Testament po, merong principle ang Diyos kung saan malalaman ninyo ano bang kalooban ng Diyos. Halimbawa, kriminal ka ngayon. Malakas ka pa. Okay?
malakas ka pa, kriminal ka, pero dumating sa punto ng buhay mo na nalaman mo sa pangangaral ng salita ng Diyos, inaccept mo si Lord. Okay? Tapos, kriminal ka, nagbago ka. O ano magiging kalagayan mo sa Panginoon? Ito, basahin natin. What are God's principles about last hour repentance? Ito po ha. Anong basihan ng Diyos doon sa last hour repentance? Yung sa bandang huli ka magsisisi. Okay. Ito po, meron pong isang principle, ay dalawang principle na hindi connected doon sa last hour, pero matututo kayo kung paano ko explain. Meron pong letter A, yung from bad to good. Masama sa dati, pero nagpakabuti. Basahin ko sa English habang pinapakita ni Jonathan doon sa Tagalog. Ezekiel 18:21-23. But if a wicked person turns away from all the sins they have committed and keeps all my decrees, and does what is just and right, that person will surely live. They will not die. None of the offenses they have committed will be remembered against them. Because of the righteous things they have done, they will live. Do I take any pleasure in the death of the wicked, declares the sovereign Lord? Rather, am I not pleased when they turn from their ways and live? Tagalog, Jonathan. Basahin po natin sa Tagalog. Ezekiel, Ezekiel 18:21-23. Ito ha. Ang pamagat ko po dito, from bad to good. Dati siyang masama, pero nagpakabuti. Ito po, ang taong ito, malakas pa. Okay? Malakas pa siya. Ganito po ang sitwasyon niya. Kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan. So, ibig sabihin, yung masama, tumalikod, nagrepent. Ibig sabihin, 180 degrees, tumalikod. Sumunod sa aking tuntunin. Ito, hindi lang naman siya tumalikod eh. Okay? From bad to good, tumalikod siya. Ano pang ginawa niya? Sumunod sa aking tuntunin. Ang nangyari po kasi dito, yung taong masama, malakas pa siya, tumalikod, sumunod pa siya sa katuntunin ng Diyos. Ibig sabihin, nakapakinig siya pa siya ng salita ng Diyos. Nag-aral pa siya ng Biblia. Ibig sabihin, nalaman pa niya yung kalooban ng Diyos. Sumunod pa siya. Okay? Tandaan natin, Old Testament po yan ha, pero sinabi ng Diyos, yung masama, nire-require ng Diyos na magrepent, tumalikod, susunod pa siya sa tuntunin. At gumawa ng mabuti. So, marami pong requirements yan, ano? Masama ka, nagrepent ka, tumalikod ka, sumunod ka pa sa tuntunin. Tapos, gagawa ka pa ng mabuti. Yun po ang requirements ng Diyos. Okay? Isipin po ninyo, ang Diyos nagpapatawad doon sa mga malalakas pa. Although nakilala niya ang Panginoon sa kalagitnaan ng buhay niya, okay, tumalikod siya. Okay, tama na ba ang pagtalikod? Hindi ho. Kailangan malaman mo na yung kalooban ng Diyos. Katulad niya, nalalaman natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng Bible study, pakikinig ng salita ng Diyos. Alam naman natin, ang pananampalataya ay pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Okay? Sabi niya, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa pa siya ng mabuti, siya ay mabubuhay. Ibig sabihin, magkakaroon pa siya ng long life. Natural. Pag hindi ka nagpakabuti, malamang yung kasamaan mo ang papatay sa'yo. Pero pag nagpakabuti ka, yung buhay mo hahaba. Kasi nga, maiwasan mo yung mga karasan eh. Okay? Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihan ginawa niya sa bandang huli. So, ang tingin ng Diyos ganito. Pag makasalanan ka dati, nagrepent ka, tumalikod ka, sumunod ka sa tuntunin, gumawa ka ng mabuti, doon pa lang kalilimutan ng Diyos yung lahat ng kasalanan mo nung una.
Amen? Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama. Pero sabi niya, hindi naman ako masaya pag namatay yung masamang tao eh. Hindi rin naman din ako masaya dun eh. Pero gusto ni Lord, masama ka ngayon, mag-repent ka, tumalikod ka, pag-aralan mo yung kalooban ng Diyos, sumunod ka doon sa tuntunin niya, at pagkatapos gumawa ka ng mabuti, doon, yung mga past mo, kakalimutan na ni Lord. Same principle lang din po yan sa New Testament eh. Ang sabi nga ni Jesus, ang sabi nga ni Yahweh sa 23, hindi ko kinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi ni Yahweh. Ang ibig ko sana siya'y magsisi at magbagong buhay. Ganito lang po yan eh. Kung pong magsisisi ka, bandang huli, iniisip ba natin magagawa pa natin lahat yun? Kaya pa ba nating magbagong buhay? Yan po malaking question mark eh. Si Lord, gusto niya, habang malakas ka, mag-repent ka na eh. Tumalikod ka. Pag-aralan mo yung kalooban niya. Tapos, gumawa ka pa ng mabuti. Doon, kakalimutan niya yung kasalanan mo. Kasi nga, pag namatay ka na masama, ano mangyayari sa'yo? Makapagsisi ka pa ba at makapagbagong buhay? Question mark po yon. So, mag-isip po tayo. Kung nga yung malakas, gusto ng Diyos magsisi, paano pa pag namatay yun? Dahil sa buong kasalanan niya. Inisip niyo po ba kahit tanggapin niya ang Panginoon sa bandang huli, maliligtas tong taong na to? Meron pa pong isang principle. Yung good to bad. Okay. Dalawa po kasi yan eh. Okay. Yung bad to good. Yan, may pag-asa yun eh. Eh, paano naman yung good to bad? Ang good to bad po, okay, Kristiyano ka ngayon. Malakas ka. Okay, malakas tayo. Paano sa bandang huli, nag-backslide ka? Paano sa bandang huli, natukso ka, nagkasala ka? Ano magiging sitwasyon mo sa Panginoon? Ito ngayon. Alam ko po, lahat ng pagkakataon may pag-asa. Kung paglalaruin natin ang kalooban ng Diyos, baka hindi tayo makaahon sa bandang huli kapag tayo nag-backslide. Mabuti pa po, tuloy-tuloy tayo. Sabi nga ni Pablo, magtuloy-tuloy tayo sa paligsahan. Okay? Nagte-training tayo. Okay, ito po. From good to bad. Paano naman, yung banal na siya dati, mabuti na siya dati, Kristiyano na siya dati, nakikinig siya ng salita ng Diyos, sumusunod sa kalooban ng Diyos, may presensya ng Diyos, may spirito ng Diyos, sa bandang huli. Nagpakasama siya. Anong maging kalagayan niya? Ito po, example. In Ezekiel 18:24, karugtong lang din yan. Babasahin ko sa English. Si Jonathan naman, ipapakita sa Tagalog. But if a righteous person turns from their righteousness and commits sin, and does the same detestable things the wicked person does, will they live? None of the righteous things that person had done will be remembered, because of the unfaithfulness they are guilty of, and because of sins they have committed, they will die. Okay, Tatagalog, Jonathan. Ikaway nyo nga po yung mga kamay nyo kung naintindihan nyo. Amen. O, ito po, Tagalog. Ngunit kung ang isang taong matuwid, ito po ang matuwid ha, ibig sabihin righteous ito, nung una, righteous, ay nagpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain. Ano yung mga kasuklam-suklam na gawain? Matanda na po tayo, alam na natin yung mga yun. Okay? Hindi na ho tayo kailangan pang detalyado yun eh. Alam natin yung mga pinakasalanan na ayaw ng Panginoon. Sabi niya, at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Alam niyo po sa English yung unfaithfulness? Sa Lord, pag matuwid ka ngayon, tapos nag-backslide ka, sa kanya ang tawag doon, unfaithfulness.
Hindi ka faithful sa Kanya. Ang tawag niya sa'yo, taksil. Kaya sabi dito, sa Kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa, mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya nung una. Ito po ang masakit. Kung Kristiyano ka ngayon, tapos nag-backslide ka, anong maging kahinatnan mo? Yung lahat ng ginawa mo nung una, kakalimutan din yun. At tatandaan natin, yung lahat ng ginawa nating masama sa bandang huli, ililista yun sa lahat ng mga libro ng mga makasalanan. At sa bandang huli, sa Revelations 20:12, hahatulan ang mga nagkasala ayon sa kanilang mga ginawa. Kaya po hindi mercy, kaya po hindi totoo yung sinasabing once you're saved, you're always saved. Mali ho yun. Okay, tuloy po tayo. Tandaan po natin doon sa outline, yung dalawang principle na yon, hindi po ma-apply yun. Sabi dito, none of these two principles are applicable for the last hour repentance. Kasi po, itong dalawang ito, malalakas pa ito. Okay? So, dinidiman ni Lord habang malakas ka pa. Ngayon, punta muna tayo doon sa mga iba pang prinsipyo ng Panginoon. Meron bang nasasabi ang Bible na yung mga makasalanan, sa bandang huli na lang sila magsisisi, ligtas sila? Okay. Kung tayo po ang magpapatanggap sa kanila, opo, walang problema yon. Tuloy po natin silang patatanggapin. Ano? Wala pong mawawala sa atin kasi nagsisave naman tayo eh. Okay? Ano ba, mag-evangelize tayong may sakit. Tama po yun. Gawin natin yun. Kasi kalooban ng Panginoon, malay nyo, kung pagalingin siya ng Panginoon, bibigyan siya pa ng Panginoon ng pagkakataong magawa pa niya yung bagay na dapat ipagawa ng Panginoon sa kanya. Mababasa po natin yan. Okay, pero bago natin basahin yung dalawang sitwasyon na yon, basahin natin yung unang sitwasyon. Yung sitwasyon, nabuhay siyang masama, okay? Nananawagan ng Diyos sa kanya. Nakapakinig na siya ng salita ng Diyos. Matigas ang ulo niya. Ayaw niyang sumunod. Naririnig niyang maraming nangangaral, imbis na mag-respond siya doon sa tawag ng Diyos, tinitigasan niya ang puso niya. Hindi ko kailangan ng Diyos. Atheist ako. Pero dumating ang panahon na mamamatay na siya. Gusto niyang magsisi. Nung nagsisisi siya, alam niyo sabi ng Biblia, hindi na siya papansinin ng Diyos. Basahin po natin sa Kawikaan 1. Sabi po dito, when disasters come, pag dumating na yung disaster sa'yo, anong mangyayari? Proverbs 1:23-33. Sabi po sa English, pakita ni Jonathan sa Tagalog, repent at my rebuke, sabi ni God. Then I will pour out my thoughts to you. I will make known to you my teaching. But since you refuse to listen when I call and no one pays attention when I stretch out my hand, since you disregard all my advice and do not accept my rebuke, and in turn will laugh when disaster strikes you, I will mock when calamity overtakes you. Okay, sa Tagalog, babasahin ko po. Lakihan mo ng konti, Nas. Expand mo ng konti. Hindi ko mabasa, masyado maliit. Okay. Babasahin ko po sa inyo, makinig kayo mabuti sapagkat ito po yung mga taong tinatawag ng Diyos pero ayaw mag-response. Okay? Matigas ang ulo at ayaw ang sabi niya, ito payo ko ay pakinggan ninyo, sabi ni Yahweh, dinggin ang aking pangaral. Sa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. Sabi ni Lord, nananawagan ako, pakinggan ninyo. Yung nananawagan niya, yung pangangaral, katulad nito, nangangaral tayo. Sa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. Patuloy nga itong mga panawagan ko sa inyo. Sabi nga po ni Pablo doon sa ibang kasulatan niya, sabi niya, ang Diyos, sabi niya ganon, ang mabuting balita ay mapapakinggan ng lahat ng tao. Sabi niya, sino ang makakapakinig kung walang mangangaral?
sa lahat ng dako, maraming nangangaral, sabi ng Panginoon. So, ibig po sabihin, hindi po lingid sa ating panahon ng mabuting balita, kalat na. Kahit sino nagpipreach, kahit sino nag-share. Hindi ka makakaligtas. Pag sinasabi ng tao, hindi ko alam na ganito. Bandang huli po, sasabihin natin, Panginoon, patawarin mo, hindi ko alam. Alam mo, ipa-flashback po ng Panginoon ng buhay natin. Minsan may nangaral sa'yo. Minsan may nag-share sa'yo. Ganun po yun eh. Kaya po dito sabi ng Panginoon sa 24, patuloy nga itong mga panawagan ko sa inyo. Ngunit hindi nyo pansin, pati ang mga saway ko. Niwalang bahala ninyong aking mga payo. Ayaw ninyong bigyang pansin, paalala ko sa inyo. Dahil dito, kayo'y aking tatawagan. Kapag kayo'y napahamak, nasadlak sa kaguluhan. Bakit mo inalis yung 23 to 33 yun eh. 23 to 33. Tama na yung kanina eh. Iniwalay ko lang. Kasi hindi ko mo pwedeng paliitin. Okay, sabi po dito, kapag kayo ay hinampas ng bagyo nitong buhay, dinatnan ng kahirapan, ipo-ipo ang larawan. Ibig po sabihin yan, matindi yung nangyari sa buhay natin. Yung kapag ang Diyos po, nananawagan at patuloy yung kasamaan mo, darating din yung sukdulan. Para bang ganito, magsasawa rin ang Diyos. Kumbaga kahit na mabuti ka dati at Kristiyano ka at tapos nag-backslide ka, yung pong kasalanan, sagad-sagad at talagang nagpakasama ka ng tuluyan, ang Diyos po, darating ang araw, bibigyan kanya ng COVID-19. Okay? Example lang po yun. Ibig sabihin ganito yan. Sa araw na iyon, ay di ko pakikinggan ang inyong panawagan. Halimbawa, sa oras nandun ka na, nagkasakit ka. Okay? Kasi po, maraming tao ngayon nagkakasakit dahil sa kanilang kasalanan. Yung kasalanan nila, talamak na. Sagad ng Panginoon, sabi ng Panginoon, paluin na nga kita para man magtindi ka. Okay, so napalo na. Napalo na yung tao sa tigas ng ulo niya. Nag-backslide siya eh. Ngayon, sa pagkapalo sa kanya, mamamatay na siya. Sabi ng Panginoon, papatayin na kita sa tigas ng ulo mo. Sabi niya ganon. Ngayon, nahanapin natin siya. Yung tinatawag na last hour repentance. Ito na yun. Sa araw na yun, di ko pakikinggan ng iyong panawagan. Hahanapin niyo ako, ngunit hindi masusumpungan. Pagkat itong karunungan ay di ninyo pinalagahan. Kay Yahweh ay di sumunod ng may lakip na paggalang. Inyo pangang tinanggihan itong aking mga payo, itinapong parang dumi itong paalala ko, sabi niya. Si Lord po, habang malakas tayo, palagi yan nagpapaalala. Anak, magpatuloy ka lang sa pananampalataya mo, anak. Magpatuloy ka lang natakot sa akin. Paggalangin mo ako. Sundin mo yung mga bilin ni Jesus Christ. Mag-pray ka palagi, magbasa ka ng Bible, mag-devotion ka. Kasi pa yung kasalanan mo, pag sinagad-sagad mo yan, darating ang araw, pag napapahamak ka na, tas tawag-tawag ka sa akin, hindi na kita pakikinggan, sabi ng Panginoon. Yung po yung pangatlong principle ng Panginoon. Sa Old Testament pa yan, ha? How much more sa New Testament? Okay. Bakit po natin, ngayon, ito pa po yung pang-apat na principle. Ngayon, paano natin malalaman na kapag doon sa time na may sakit ka, okay? Doon sa time na may sakit ka, doon mo talagang taos-puso, na siguro mabait ka, siguro di naman talamak yung kasalanan mo, siguro dahil nagkasakit ka, dahil tatawagin ka ng Diyos dahil sa sakit mo. Bubuhayin ka, bibigyan ka ng pag-asa ng Lord, pagagalingin ka niya. Ako po ang pagkakaalam ko, pag ang may sakit, pinag-pray nyo, tapos gumaling siya,
binibigyan siya ng pag-asa ng Panginoon. Pero hindi ko po i-judge yung mga namatay. Ba talagang nandun na lang ang panahon niya. Ang sinasabi ko po rito, yung mga hindi Christian na binibigyan ng pag-asa ng Panginoon na mabuhay pa ng matagal para naman matikman pa niya yung Holy Spirit. Okay? Kasi po ganito yan eh. Tandaan po ninyo, pag nagiging Kristiyano kayo, yung Holy Spirit, pumapasok sa buhay natin yan. Ginagawa tayong templo ng Holy Spirit. Sinasamahan tayo ng Diyos through the Holy Spirit. Ganun po yon. Ngayon, bakit yung mga Kristiyano binibigyan ng Diyos ng Holy Spirit? Anong ginagawa ng Holy Spirit doon sa loob natin? Ano? Tandaan po ninyo, may purpose po ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit hindi basta-basta binibigay ng Diyos yan na wala namang ginagawa. Nasaan kayo nakakita na bibigyan kayo ng Diyos ng isang Holy Spirit tapos wala naman siyang gagawin sa inyo. Tandaan po natin, ang Holy Spirit may ginagawa yan. Okay? Dalawa po ang ginagawa ng Holy Spirit sa buhay natin. Okay. Ganito lang po yan. When we pray for the sick, paano po pag nag-pray tayo sa may sakit? Anong basihan na yung tao na yon siguradong masasabi natin, ay, ligtas siya. Okay, so pag pinag-pray natin yung may sakit, tapos anong conclusion natin ng tao na yon ay ligtas talaga? Yung bang basihan natin yung umiyak siya? Yung po bang basihan natin yung maluhalo, ano siya, yung para bang tuwang-tuwa siya nung pag-pray mo, ligtas na siya? Ako po sa totoo lang, pag pe-pray ko po siya, mamatay siya o hindi, bahala na ang Diyos. Pero sa sarili kong loob-loob, bahala ang Diyos, ligtas siya o hindi, di ko na po naman din sakop yun eh. Ang pinapaalam ko lang naman sa inyo, yung mga bagay na pinaalam ng Panginoon sa akin. Ngayon, kayo pong maghusga, yung po bang binabasa natin, pinag-aaralan natin, Biblia yan o hindi, nasa Biblia po lahat yan. Okay, babasahin ko po yung James 5:14 to 15. Ito pong verse na ito, yung taong may sakit, pinag-pray. Anong nangyari? Babasahin ko po sa English. Pakita ni Jonathan sa Tagalog. Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sins, they will be forgiven. God will give the sick a chance to experience the Holy Spirit. How the Holy Spirit works. Okay, sa Tagalog po. Sabi po sa Santiago 5:14-15, may sakit ba ang sino man sa inyo? Okay, nandun na po tayo doon sa example nung nag-question eh. Habag ba ang may sakit, pinag-pray mo, at doon lang tumanggap, tapos namatay, maliligtas siya. Ito po. May sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag ninyo ang matatandang pinuno ng iglesia, mga elders, upang ipanalangin siya at pahiran ng langis. Okay. So, mananalangin yung mga elders ngayon at papahiran siya ng langis. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Anong gagawin ng Diyos? Sa verse 15. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon. At kung siya'y nagkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Ito po, yung talagang totoo. Masasabi ko po yung taong ito maliligtas kasi bibigyan pa siya ng chance ni Lord na mag-extend ang buhay niya. Sabi niya, palalakasin siyang muli ng Panginoon. Bakit po? Kasi may papakita ng Panginoon na pinatawad siya. Okay? Bibigyan pa siya ng Holy Spirit. Ngayon ang tanong, ano po ba yung ginagawa ng Holy Spirit doon sa mga taong tumatanggap sa Panginoong Hesus bilang kanilang sariling Panginoon tagapagligtas? Dalawa po ang purpose ng Holy Spirit. Kapag ito, hindi na nag-manifest sa isang patay na nagsisi sa bandang huli,
Napakalaki pong question mark nito. Okay? Ito po yung gawa ng Holy Spirit. Number 1, kaya po binibigyan ng Panginoon ng pag-asa yung isang taong gagaling muna siya kahit panandalian lamang. Ano po bang gagawin ng Panginoon? For him to experience renewed life. Para yung taong yon may pakita ng Panginoon o makipakita niya ng taong ito na binago siya ng Panginoon. Anong kaugnayan ng pagbabago dun sa Holy Spirit? Ito po. The fruit of the Holy Spirit. Sa Galatians 5:22, isang gawa ng Holy Spirit, yung baguhin niya yung loob mo. Baguhin niya yung ugali mo. Na kung dati magagalitin ka, dati impatient ka, dati wala kang kapayapaan, puro na lang negative thoughts yung nasa isipan mo. Dati puro kami kaaway. Dati chismosa ka. Dati marami kang mga makakapalpakan. Okay? Dati wala kang self-control. Pag nagalit ka, nagbabalagbag ka ng lamesa. Ano mangyayari sa'yo pag tinanggap mo si Jesus? Babaguhin ni Lord yon. Bibigyan kanya ng fruit of the Holy Spirit. Kasi po yung fruit of the Holy Spirit, para yun sa pagbabago ng sarili. Basahin natin sa Galatians 5:22 sa English at babasahin naman ni Jonathan sa Tagalog. Papakita ni Jonathan sa Tagalog. Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Bakit bibigay ng Lord yung love, peace, forbearance, kindness? Bakit niya ibibigay yun? Kasi yung mga bagay na wala kang ganito, papalitan ni Lord yung mga bagay na negative sa puso mo, isip mo, sa buong katawan mo, babaguhin ka ni Lord. Kaya nga yung Holy Spirit, nagpapabago yan ng iyong pagkatao. Yan ang fruit of the Holy Spirit. Dati hindi ka marunong magmahal, ngayon marunong ka na magmahal. Kasi fruit nga yun eh. Okay po ba? Number 2. Number 2 po, para malaman yung may Holy Spirit kayo, okay? Pagpatay ka na ba? Sa palagay po ba natin, pagpatay ka na? Halimbawa, bandang huli, nagsisi ka, tapos namatay ka. Pag namatay ka ba, magkakaroon ka pa ba tayo ng fruit of the Holy Spirit? Ito pa po yung isang ginagawa ng Holy Spirit. Sa gifts of the Spirit, gifts of the Spirit, in 1 Corinthians chapter 12, verses 4-6. Babasahin sa English, papakita ni Jonathan sa Tagalog. There are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them, and in everyone, it is the same God at work. Ano pong ibig sabihin nun? Yung pong gifts of the Holy Spirit, gagamitin ka pa ni Lord. Alam niyo po ba yung mga pagagalingin ng Panginoon, napahabain ang buhay, gusto ni Lord gamitin sila. Okay? Kasi po ang Kristiyano, dalawang purpose ni Lord, kaya siya magpapakilala sa iyo. Kaya mo siya tatanggapin bilang Panginoon, tagapagligtas mo. Kaya bibigyan ka ng Holy Spirit kasi dalawang purpose niya. Una, babaguhin niya yung buhay natin. Pangalawa, gagamitin pa tayo. Kaya ang problema dito, pag di binago ng Diyos yung ating pagkatao, paano tayo gagamitin ni Lord? Magiging katitisuran tayo noon. Ibig po sabihin, kaya ka babaguhin ni Lord, kasi nga yung testimony mo na binago ka ni Lord, yun ang paraan ng Diyos na gagamitin ka niya. Yung victory mo kay Lord, yun ang gagamitin niya sa'yo. Ngayon ang tanong, magagawa pa ba yan ng isang patay? Okay, tingnan po ninyo, babasahin ko sa inyo. Iba't iba ang mga spiritual na kaloob. Kaya iba yung fruit, iba yung gift. Okay, dalawang binibigay ng Holy Spirit. Pag hindi nyo po alam yan, ibig sabihin, marami pa tayong dapat malaman. Okay? Yung fruit, pagbabago sa sarili. Yung gift, yung pagpagamit sa Panginoon. Okay?
Iba't ibang spiritual na kaloob. Ngunit isa lamang ang espiritu nagkakaloob ng mga ito. Iba't ibang paraan ng paglilingkod. Ngunit isa lamang ang Panginoon na pinaglilingkuran. Iba't ibang mga gawain, ngunit isa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga yon. Ito po ang tanong ko. Ako naman magtatanong kasi napakahirap naman yung ikaw lang tinatanong, di ba? Okay, ganito po. Sa palagay niyo po ba, yung taong tumanggap kay Lord tapos namatay, sabihin natin umiyak siya. Lord, I accept you. Tapos patay na, tigok siya, no? Tigok siya. Sa palagay niyo po ba, makikita niyo pa yung pagbabago niya? Kundi siya pabahabain ng Diyos ang buhay niya? Makikita po ba niya yung manifestation ng fruit of the Holy Spirit? Yung love, kind, good, forbearance. Makikita niyo po ba yun? Hindi na, patay na po eh. Yung gift of the Holy Spirit, palagay niyo ba makikita pa niya sa buhay niya? Paano siya makapaglingkod? Patay na siya. Okay? Ito po. Malapit na po tayong mag-ano. The one died on the last hour repentance will not experience this anymore. Ito po yung conclusion natin. Number 1, we cannot judge. Only God knows. But still, we will pray for the sick. Number 1 po, na dapat nating conclusion ganito. Okay, evangelize pa rin natin yung mga may sakit. Tama po yun, gawin natin. Ano? Gagawin natin, pag pray natin may sakit, tanggapin nilang Panginoon. Kung gumaling, praise God. Ibig sabihin, yung prayer mo effective, gumaling yung may sakit. Kung namatay siya, anong judgment mo? Ay, wag na po natin sabihin, ako po, hindi magsasabing ligtas siya. Pero ang maganda, na-perform natin yung dapat natin gawin. Nagawa natin yung dapat natin gawin. Ayoko lang pong mag-conclude na ligtas yun. Hindi naman po alam background nun eh. Ang tao po kasi maraming sikreto yan eh. Tama po ba? Lahat ng tao may secret. Okay, Diyos lang po nakakalam. Okay? Number 2, for those who are still strong, don't allow your life to be on the good to bad situation. Ang pangalawa pong conclusion natin, yung mga malalakas pa, huwag niyong pabayaan ang buhay natin maging good to bad. Mas maganda pa nga yung bad to good. Okay? Number 3, for those who are bad and still strong, don't be caught on the situation that you will repent only at the time of nearing death. Yun namang masasama ngayon na nakikinig. Tapos, huwag niyo pong pababayaan na mahuli kayo doon sa sitwasyon na pinapalo na pala tayo ng Diyos. Na yung palang kamatayan natin, sagad-sagad na ang Diyos. Huwag tayo sanang mahuli doon, ma-caught up doon. Na kahit po tumawag tayo sa Diyos, hindi na ho tayo pakikinggan ng Diyos. Sasabihin ng Diyos, never. Ibig sabihin, pupunta ka na sa impyerno. Tayo lang po nakakaalam nun eh. Kaya ngayon pa lang, ngayon naririnig natin yung salita ng Diyos na ganito katindi. Habang malakas pa tayo, sumunod na tayo sa Lord. Maglingkod na tayo. Tanggapin na natin yung fruit para baguhin tayo. Tanggapin na natin yung kaloob para gamitin niya tayo. Number 4. The Holy Spirit will not manifest in your life when you are already dead, even you repentant before death. Tandaan po natin, wala nang magagawa ang Holy Spirit pag sa bandang huli namatay tayo dahil sa ating kasalanan. Tatapusin ko na po dito. Marami pong salamat. Sana natuto kayo. Ang salita po ng Diyos na ito para sa mga malalakas. Okay? Malalakas. Alam niyo po, tayo pong lahat ngayon nakikinig, malalakas. Okay? Tayo pong nakikinig ngayon, may pag-asa. Tayo pong nakikinig ngayon, natuto. Tayo pong nakikinig ngayon, ay hihingi ng prutas ng Espiritu Santo at higit sa lahat,
ang nais ng Diyos, magamit tayo sa kanyang kaharian. Maraming po salamat. Binibigay na po kay Sister Monet. Medyo mahaba lang. Kung may question kayo, pabayaan nyo na sasagutin to ng Biblia. Maraming po salamat. Sister Monet, thank you po. God bless. Wala tayong pinakain ng karne. Meron po ba kayong gustong tanungin? Meron po bang gustong mag-question? O naunawaan niyo po ba yung naituro ni Pastor? Okay lang po ayan, Sister Mai. Magko-question Sister Mai. And meron lang pong ano ko lang po, Pas. Sabi po kasi ng Lord sa Matthew 7, Opo. chapter 7, verse 21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. So napakalinaw po na sinabi ng ating mga Panginoon dito sa kanyang salita na hindi lahat po ng tao totoo na nilikha ng Panginoon, pero hindi lahat ng tao ay kanya tinatawag na anak. Bagkus yun lang po mga tao na siya po ay tinanggap bilang Diyos at tagapagligtas at ginagawa ang lahat ng kanyang mga nais. Amen. Additional po yan. Thank you, Sister Mai. Amen po. Huwag po natin hayaan ang pagkakataon na pinagkaloob po sa atin ng mahal na Panginoon, gaya po ng ating narinig ngayong araw na to sa kanyang salita, na tayo po ay mapalad sa milyong-milyong tao na tayo po kanyang tinawag, tayo po ay napili na maging lingkod niya. Kaya huwag po natin hayaan na tayo po ay kanya na pong inalis sa mundong madilim, sa inahon niya na po sa kasalanan. Tayo po ay magpatuloy. Wag po nating hayaan na tayo po ay tumalikod muli sa ating mahal na Panginoon, kasi hindi po sapat na tayo po ay tumanggap lang. Kailangan po andun po yung parte natin na tayo po ay lumakad ayon sa kanyang kalooban at sa kanyang nais lamang. Kasi sinabi po din ng mahal na Panginoon sa Revelation chapter 20 verse 15, anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. So, Amen. ang ating pangalan sa aklat ng buhay ay tayo po itatapon sa impyerno. Kagaya rin po natin mga narinig, meron po tayong judgment. So, huwag po nating hayaan na mabura uli ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay, kasi isinulat na po ng ating mahalapang ng ating mga pangalan once na tayo po ay tinanggap na natin siya. So, huwag po nating hayaan yun po ay maburang muli at tayo po ay magsisi sa bandang huli na wala na pong pagkakataon na ibibigay ang ating mahalapang nun. At kaya tayo po ay manatili at magpatuloy po, huwag po tayong magpadala sa kaaway, bagos keep the light and the glory of God will shine upon us, and patuloy po tayo magpagamit. God bless po. Salamat po sa word of God. Amen. Amen. Maganda yung dinagdag ni Sister Mai. Meron pa bang gustong magdagdag? Hello, Sister Flor. Kumusta ka na? Okay ka na ba? Ganyan lang ako ng bukas. Okay lang. Oo, masama daw ang pakiramdam mo. Nakatulog ako. Oo, okay lang. Sundan mo na lang yung ating outline ng Bible study. Okay? Meron pa bang gustong mag-share? Nandyan pala Sister Babes. Sister Babes, meron po kayong gusto idagdag? Sister Babes, di ka po naririnig. I-ano nyo po yung audio call nyo. Paano kaya? Ayan, okay na po. Okay na po. Naririnig ka na po. Na-late ako. Okay lang po. Pastor Okay Robert, lang. thank you sa rin sabihin. Meron po kayong gustong idagdag doon sa naturo ni Pastor. Anyway, Sister Babes, meron naman pong outline si Pastor na ipadala. So, pwede po natin yung sundan. Pastor Robert po nagtatanong. Pastor Robert. Oh, sige, Pastor Robert. May dadagdag ka po, Pastor? Sige po, Pastor. Meron ka Kasi po naman dadagdag, Pastor? habang kayo nandito sa daigdig ay patuloy lang tayo kumapit sa Panginoon at kung tayo man nagkasala, kasi hindi natin may iwasan na nagkasala tayo, patuloy pa rin tayo lumapit sa Panginoon na humingi ng tawad sa Kanya, kasi nandun naman sa Panginoon ay nandun na mahal na tayo, hindi niya tayo mababayaan na nandun pa rin yung Kanyang tabag sa atin kapag tayo ay patuloy na naglilingkod sa Kanya.
Yun na po. Amen, amen. So, ang napakain po sa atin ni Pastor ngayon, medyo karne. Karne po ng konti, kaya ngunguyain lang po natin yan ng maigi. At kasi po kailangan din naman minsan meron tayong malalalim na pagtuturo, konting masakit, pero ang salita po talaga ng Panginoon ganyan, masakit ng konti pero natututo po tayo diyan. Yan po yung nagpapabago sa atin, yung mga salita ng Panginoon. Amen Meron po. pa po bang huli na gusto pang magkaroon ng pag-share o yung mga nakapakinig? Meron kayong questions na naituro? Kasi naku-question po lagi yan kay Pastor Minsan meron naman nagpapa-pray na marami. Siyempre mga pastor lagi yan natatawag para ipag-pray yung minsan malapit ng mamatay. Tapos marami nagtatanong sa kanya kung Pastor, ligtas po ba yon? Yun kaya si Pastor minsan kailangan niya rin ituro yung mga bagay na yan para magkaroon tayo ng tamang kaalaman na biblical knowledge tungkol sa mga ganyan para at least alam din natin yung tamang kaisipan na magkaroon tayo pag ganyan ng mga sitwasyon. Kasi yun nga po, mas maigi talaga habang malakas pa tayo, kahit ang mga mahal natin sa buhay, encourage natin sila talagang habang malakas pa. Huwag na natin pabayang umabot pa tayo dun sa time na mamamatay na tayo, dun lang tayo lalapit sa Panginoon kasi hindi pa rin natin masigurado yan Kasi ang Panginoon pa rin ang nakakaalam ng lahat-lahat ng mga bagay. Pero encouragement po yan para sa ating mga mahal sa buhay na encourage natin sila habang malakas pa. Talagang lumapit na manumbalik sa Panginoon. Yan lang po naman yung pinaka-encouragement ng tinuturo ni Pastor ngayon sa atin. Meron ka pa bang sasabihin, Dad? Closing? Wala na. Okay. So, okay. Kung wala na po tayong question, mag-closing prayer po tayo. Meron sino po ang gustong mag-closing prayer? Gusto ko may magtaas ng kamay. Yan po ang tatawagin natin mag-closing prayer. Sir Mike. Sister May na lang daw po. Sister May. Sister Mer, tanay mo Sister Mer. Sister Mer daw. Gusto daw ni Pastor si Sister Mer ang mag-closing prayer. Amen. Okay. Pastor, yan, Sister Mer. Sister Mer, ikaw daw mag-closing prayer. Kaya ba na internet? Ba't nakahiga pa si Ate Vivian? Yan, okay na. Sister Mer, ikaw ang magko-closing prayer. Hello. May sound na ba? Okay, meron na po. Naririnig ka namin, Sister Mer. Okay. Hallelujah. Maraming banal at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pagkakataong ito sa Panginoon. Sa online namin Bible study kami ay pinagbuklod-buklod mo, Panginoon, upang pag-aralan ang iyong mabuting balita, Panginoon, iyong mabuting salita para sa atin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong inihayag, Panginoon, na may magsilbi itong magbigay buhay sa aming mga spiritual na pangangailangan, Lord. Pagpalain mo po ang bawat isa, lalo na po ang Sanchez family na patuloy nagsisacrifice, patuloy nagnimithin, makapagbigay ng kanilang mensahe, nagmumula sa iyo, Panginoon. Malaman namin, kami mga nasa ibaba, Panginoon, na kami makatanggap ng mga mabuting balita na galing sa iyo. Lord, pagpalain mo rin po ang mga may sakit, ang mga karamdaman, may COVID, Panginoon, na inyo po itong pagalingin. Yes, so God. Nila, Panginoon, ang iyong balak na gawin para sa kanila, Panginoon, na sila maglingkod, o ang iyong gawin, Panginoon, ay mangyari po sa inyong kalooban. Lord, maraming salamat at idinadalangin ko po ang bawat pamilya, Panginoon, na magpatuloy maglingkod sa iyo, bagamat nasa kanya-kanya kaming mga tahanan, Panginoon, ay patuloy na tumawag at hindi bumaliktad, Lord. Ganon din po ang aming Presidente, Lord. Bigyan mo po ng knowledge ang wisdom, Panginoon, na matugunan at mapaglingkuran niya ng mabuti ang mga Pilipino, Panginoon. Hindi lang po. Maraming salamat po. Pagpalain mo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus.
Jesus. Amen. Amen, amen. Salamat, Sister Mer, sa napakaganda panalangin mo. Salamat po. So, mag-ingat po kayo. Mga kapatid, maraming bless you. salamat sa pagsama-sama natin. So, magkikita po ulit tayo sa Sunday, 5 o'clock po sa ating pong Sunday service. Marami po salamat po. Ingatan God bless po kayo po. lahat ng Panginoon. Amen. Pastor, Sunday. Nandiyan ka, Pastor. Mr. Robert, Sunday. So, bye-bye po. Bye-bye po sa inyo lahat. Ingat po. Bye, Lot. God bless po sa lahat. Lot. And bye. Daw, bibilin mo. Ayun. Hmm? Ayun. Relo?